Ligtas ka na ba talaga o piling mo lamang na ligtas ka? Paano nga ba talaga natin masasabi na tunay na ligtas na ang isang tao? Maraming mga tao ang nagsasabing ligtas na sila, hindi dahil malinaw sa kanila ang ebidensya, kundi dahil pakiramdam lamang nila. Maaring lumaki sila sa simbahan, marunong silang umawit ng mga worship songs, kabisado po nila yung tamang sagot kapag tinatanong patungkol sa Panginoong Kristo o kaya man patungkol sa Biblia, o kaya man naglilingkod po sila sa Panginoon. At dahil po doon, ina-assume nila na maaring sapat na yon na patunay na sila ay ligtas na. Ang problema po kasi sa feeling o kaya man pakiramdam, ito po ay pabago-bago. Ang emosyon po ay totoo, pero hindi po ito matibay na pundasyon ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi tinatayo sa pakiramdam, kundi sa katotohanan. At kung yung assurance mo ay nakaangkla lamang sa emosyon, delikado po yon. Marami mga tao ang nagugulat kapag binabasa nila ang sinabi ng ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 7 verse 21. Ang sabi po doon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. So hindi po sinabi ng ating Panginoong Kristo na kakaunti ang relihiyoso. Ang sinabi niya po, kakaunti ang sumusunod. Ibig sabihin, may mga taong naniniwala sa ating Panginoong Kristo sa bibig, pero hindi po siya sumusunod sa kalooban ng ating Diyos. May mga taong kilala nila ang pangalan ng Panginoong Kristo, pero hindi nila alam yung kalooban mismo ng ating Diyos. At ang mas nakakatakot po dito, may mga taong sigurado na sila sa sarili nila na sila ay ligtas na, pero hindi pala talaga sila ligtas. Ang kaligtasan po ay hindi lamang isang sandali. Ito po ay isang direksyon. Hindi lamang po ito tungkol sa isang panalangin na naalala mo, kundi sa isang buhay na binabago ng Diyos araw-araw. Totoo na merong sandali sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Kristo. May simula po ang lahat. Pero kung wala pong kasunod na pagbabago, maaaring hindi totoo yung kaligtasan na sinasabi mo sa'yo. Dapat mga kapatid, kung sinasabi mo na ligtas ka, dapat merong pagbabago. At ikaw ngayon ay bagong nilalang na. So hindi po sinasabing biglang magiging perpekto ang isang tao kapag siya ay nanampalataya na sa Panginoong Kristo o kaya man biglang may pagbabago. Pero malinaw na merong lumipas at meron ng bago. So ibig sabihin mga kapatid, dapat kung nakikristo ka na, unti-unti kang nababago. Unti-unting may nakikita na ikaw ay nakikristo na at hindi ka na taga-mundo. Kapag ang isang tao ay tunay na ligtas, may nababago sa loob niya. Hindi agad nawawala ang tukso o kaya man kasalanan na ginagawa niya, pero nagbabago ang relasyon niya sa kasalanan. Kung dati, normal lamang at komportable sa kanya yung paggawa ng kasalanan. Pero ngayon, meron na pong bigat sa kanyang damdamin kapag siya ay gumagawa ng kasalanan. Dahil meron ng conviction ng Holy Spirit. Dati umaasa lamang siya sa sarili niya, pero ngayon, umaasa na po siya sa ating Diyos. Isa sa pinakamapanganib na bagay sa spiritual na buhay ay ang false assurance. Ito po ay mas mapanganib pa kaysa sa pagdududa. Dahil ang taong nagdududa ay nagtatanong, naghahanap, at lumalapit sa Diyos. Pero ang taong may maling assurance ay kampante, kahit mali na. So doon po papasok yung kapahamakan sa isang tao. Kapag alam niya sa sarili niya na ligtas siya, pero hindi naman talaga totoo. Yun po ay emosyon lamang. Mahalagang linawin po natin yung kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ang biyaya po ay nagtuturo sa atin na talikuran ng kasalanan. Ang biyaya po ay umuhubog sa ating karakter. Ang biyaya po ay naglalapit sa atin sa kabanalan, hindi dahil sa takot tayo, kundi dahil mahal natin ang Diyos. Kung ligtas ka na talaga, may makikita sa buhay mo. Kundi ito kaperpektuhan, kundi malinaw na direksyon. May bunga ng spirito, may pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, at mga magagandang bagay na mula sa Diyos. Bukod dyan, may paglago kahit mabagal. Meron pong gutom o uhaw sa salita ng Diyos, hindi lang inspirasyon. May panalangin, hindi lang po kapag may problema. At higit sa lahat, may pagsunod kahit mahirap, kahit masakit, kahit hindi mo gusto. Basta para sa'yo, ang kalooban ng Diyos ang masusunod. Yung mga tao na pakiramdam lang ang kaligtasan ay naghahanap ng dahilan para manatili sa kasalanan. Pero ang tunay na ligtas ay naghahanap po ng paraan o kaya man po naghahanap ng lakas para ito ay talikuran. Yung mga pakiramdam lang nila, ligtas sila, panatag sila kahit walang pagbabago. Pero ang tunay na ligtas ay hindi mapakali hanggat hindi naaayon ang buhay sa kalooban ng Diyos. Ang sukatan po ng pag-ibig ay pagsunod, hindi perpekto pero totoo. Hindi po palabas, kundi mula sa puso. Tandaan niyo po itong mga kapatid na hindi tayo tinawag ng Diyos para bigyan ng maling kapayapaan, kundi tunay na kaligtasan. So hindi ko po ito sinabi sa inyo para hatulan kayo. Ang tunay lamang na hahatol sa inyo ay walang iba kundi yung ating Diyos. Ginawa ko po ito para bigyan kayo ng babala at para kayo ay paalalahanan na sinasabi rin naman ng Biblia. Tandaan niyo po ito na hindi ka tatanungin ng Diyos kung gaano ka nakatagal sa church. Hindi niya po tatanungin kung gaano karami yung alam mo mga verse sa Bible o yung mga kabisado mo. Ang tanong po ng Diyos sa inyo ay simple lang. Siya ba yung Panginoon mo at tagapagligtas ng buhay mo?
So ibig sabihin niyan mga kapatid, dapat umaasa ka lamang sa ating Panginoong Kristo. Wala ka ng ibang Panginoon na sinusunod. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Kung sinasabi mo na kay Kristo ka na, dapat wala ka na sa mundo. Hindi mo na ginagawa yung mga bagay na makasanlibutan. Kung sinasabi mo na Panginoon mo yung ating Panginoong Kristo, dapat sa Kanya ka lang sumusunod. Sa Kanya ka lang nagtitiwala. At kung sinasabi mo na siya yung tagapagligtas ng buhay mo, wala kang aasahan sa kaligtasan mo kundi yung ating Panginoong Kristo lamang. Dahil siya lamang yung daan patungo doon sa Ama. Ngayon kung alam mo na nananampalataya ka sa Panginoong Kristo, binigay mo yung buhay mo sa Kanya, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo at naniniwala ka na Diyos yung ating Panginoong Kristo, magkakaroon ka ng kaligtasan. So yun po mga kapatid ay hindi emosyon. Yun po mga kapatid ay assurance na binigay sa atin ng Panginoon at hindi po yan mababago. So kung nanampalataya ka na sa Panginoong Kristo ng tunay at alam mo na ligtas ka na, kung magkasala ka man, dapat alam mo na ligtas ka pa rin. Hindi po yun mababago dahil sa ginawa mong kasalanan. Dahil hindi po nakabase yung kaligtasan sa mga ginagawa mo pagkatapos mong maligtas. Kung nagkasala ka man pagkatapos mong maligtas, dapat ang una mong gagawin, bumalik sa Diyos. Humingi ng tawad sa Kanya at mag-repent sa mga ginagawa mo. Yun po ang tunay na ligtas. Tandaan niyo po mga kapatid, kapag nakamit nyo na yung kaligtasan, sa inyo na po yan. Ibinigay na po sa inyo ng Diyos yan. So dapat panghawakan nyo po yan at maniwala kayo na yung kaligtasan mananatili sa inyo hanggang sa matapos ang buhay nyo sa mundo na ito. So wag po kayong matakot mga kapatid kapag alam nyo na kay Kristo na kayo, anumang mangyari sa buhay nyo ay meron na kayong kaligtasan. So ang pagsunod po ay hindi paraan para maligtas. Ito po ay bunga ng kaligtasan. Hindi tayo sumusunod para mahalin tayo ng Diyos. Sumusunod po tayo dahil minahal niya na tayo noon pa man, kahit tayo ay makasalanan pa. Sa panahon po ngayon, madaling sabihin na yung isang tao ay Christian sa pangalan. Kung kaya man, mananampalataya ng Panginoong Kristo yung label nila. Pero ang mahirap po para sa ilan ay talikuran ang kasalanan o bitawan yung mga bagay-bagay na hindi naman kailangan sa kanilang buhay pananampalataya. So kung sinasabi mo na ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Kristo, dapat merong pagsuko sa ating Panginoong Diyos. Mahirap naman po talagang sumunod kapag alam mo na may mawawala sa iyo o meron kang isusuko. Pero doon po masusubok kung talagang tunay ang pananampalataya mo sa Panginoong Kristo. So kung ligtas ka na talaga, handa ka sa kung ano man ang mararanasan mo para sa Panginoong Kristo. So hindi palaging masaya, hindi palaging madali. Pero meron pong kapayapaan. Hindi dahil komportable ka, kundi alam mong tama ang direksyon mo. Ang tunay po na kaligtasan ay hindi nagbibigay ng lisensya para magkasala. Nagbibigay ito ng lakas para lumaban ka. So muli mga kapatid, tatanungin ko kayo ba talaga ay ligtas na o ito ay pakiramdam nyo lang? Ngayon kung tingin nyo, pakiramdam nyo lamang yung kaligtasan nyo, huwag po kayong matakot. Iyan ay simula pa lamang, hindi po yan katapusan. Ang Diyos ay hindi lumalayo sa mga tao na humihingi ng katiyakan at sa mga tao na nagpapakumbaba. Tandaan niyo po mga kapatid, sa panahon na haharap tayo sa Diyos, hindi niya po itatanong kung ano yung nararamdaman natin. Itatanong niya po kung kanino tayo nabuhay, kung kanino tayo sumunod nung tayo ay nabubuhay pa. At sa pagdating po ng araw na yon, dapat ang isagot nyo sa Panginoon, hindi po nakabase sa inyong emosyon, kundi nakabase sa inyong pananampalataya at pagsunod nyo sa ating Panginoong Kristo.